For Team Vietnam, naka-purify yung Claude. The rest, default lang 5 naman. seconds till the enemy reaches the battlefield. So this is Smash them. game number 3, guys, All troops of our Asian Games qualifier, Team PH versus Team Vietnam. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, share nyo muna guys yung live stream natin. Yun na lang ang aking hiling. Naka-live tayo sa Facebook and YouTube po. Ang ganda nga ng Matilda. Sobrang ganda nung sobrang ganda nung Matilda pick dito. Ang daming counter ng Matilda eh. Pang-out dun sa Dragon, pang-out sa RWM, even dun sa Blazing Duet, sobrang ganda niya. Pwede ring pang-dive in dito sa Eve. Let's see kung paano na lang yung magiging laruan dito ni De La Cruz. Pero early stages, uy, si Vanda, tumatapang ha. Yung mga patipi-tipi na ganyan, pag lumamang yung Team PH, gagantihan ka niyan. Agang tipi-tipi nun, Vanda. Salamat sa stars, Adrian Veracho, Maraming salamat, guys. Pero, share nyo na yung live stream natin and follow our page. Mamaya, may match pa po yung PH against Indonesia, 8:30 PM yan, guys. So, abangan nyo lang din. Pero wait lang, Tudu, may heavy spin dito sa taas. Mapipit-pit si Nepomuceno pero may guiding wind para mabuhay siya. Appraiser tatama kay Ngoktrang. Binuya mapapa-flicker out. Pero wait lang, nadedehado ata yung Team PH. Kailangan nilang mag-regen kagad or mag-reset dahil may turtle na paglalabanan mamaya and hindi magandang senaryo to for Team PH dahil mukhang turtle na naman yung makukuha dito ng Team Vietnam. And ibibigay na lang yan ng Team PH. Hindi nila kailangan pumalag muna lalo na't meron ngang heavy spin si Tudo. Good initiation coming from Akai kanina na nabawasan kagad si Nepomuceno and no choice si Nepomuceno kundi umuwi talaga at isurrender yung Lord na yon. So, kahit nakuha ng Team Vietnam yung Lord, pantay lang naman guys yung gold lead. Hindi naman masyado nagkakalayo. Actually, level 2 minutes mark pa lang naman. Pero onto the top lane, Rek, balik natin sa taas. Dahil final slash mula kay Binuya. First blood for Team PH. Heavy spin. Maiipit nga lang dito si Pabico. And Pabico makaka-flicker out pa. Wings by wings para lang makatakas. May Raging Sandstorm dun kay Ngoktrang. Walang makukuwang kapalit yung Team Vietnam. Successful escape doon kay Pabico and successful kill naman para kay Binuya. Malay nyo guys, mamaya si Kelra maglaro ng match nila against Team Indo. So, abangan nyo lang guys. And for Teddy kasi guys, hawak niya kasi yung momentum ngayon eh. Siya yung naglaro ng match nila against Myanmar kanina. So, baka gusto dito ng back-end ng Team PH. Eh, sayang yung momentum ni Teddy, ituloy-tuloy na natin. So, tumahimik yung senaryo natin ng Game 3. Masyadong maingat ngayon yung Team Vietnam. Compared dun sa aggression na pinapakita nila nung Game number 2. 15 seconds bago mag-spawn yung ating turtle or ikalawang pagong on our game number 3. Pero Ngoktrang, andito si Biana. Alam naman ni Biana na andyan yung kalid. Nakuha nga lang ni Viet-An yung gold crop dun. De La Cruz, Ngoktrang, Nepomuceno nandito na rin. Pero yung turtle sinisimulan na kasi Binuya versus Tandam. May dragon pa dito yung Team Vietnam if ever. Nepomuceno, Raging Sandstorm, RWM, pero siya pa rin yung makaka-retry card. GC pa rin mga sir. And doon sa loob ng chessboard, nagpatayan yung Team PH and Team Vietnam. Pero may guiding wind kasi para ma-sustain yung Team PH and double kill para kay Binuya. Galit na si Binuya.
Hindi na para gawin pa or ulitin yung naging senaryo ng game number 2 ni Pumuseno with that retribution, guys. Binigay na lahat kay ni Pumuseno na heavy spin, na petrify, may Black Dragon form, may RWM, pero nakuha pa rin ni Pumuseno yung turtle doon. Naka-inspire si Binuya. Dalawa nga yung spell dito ni Sanford, guys. Lugi nga naman pag ganun. Still not the end for Team Vietnam. 2K gold lead for Team PH. Mapapa-flicker out dito si si P. Pabico. And nagamit din yung Circling Eagle ni De La Cruz. Pero fortunately, wala namang magiging casualty for Team PH. Resources lang yung nagamit sa kanila. Medyo malalim si dito si De La Cruz dito, pero upward niya naman yung mga ganyang pwestuhan. Wala namang kayang kumontrol sa kanya ng matagalan, and binabantayan lang din talaga ni De La Cruz si Viana. Alam ni De La Cruz na wala kryptonite to si Viana siya lagi yung dinadalaw ng Team Vietnam. Siya lagi yung pinupunterya dito. Black Dragon form, ginamit na rin naman, may Circling Eagle para kay De La Cruz, pero yung babang tore dito ng Team PH ay mababasag na nga. Taunted dito, si Tanla, may Appraiser Rat na kukonekta, na-stop nga lang yung heavy spin, and dire-diretso na nga dahil may RWM pa, Raging Sandstorm, tatama kay Pabico, Pabico is down, may Blazing Duet din mula sa Team Vietnam. Lugi ng isang miyembro dito yung Team PH, pero kukuha pa rin sila ng trade. Si Ngoktrang yung pwedeng maging kapalit, pero may binabakbak din si Pumuseno, hindi nga lang tatama yung kanya Appraiser Rat, pero mabubuhay naman si Dudu, may patipi-tipi pa yung Akai ng Team Vietnam. Tapos diretso basag dun sa gitna. Another final slash flicker dun kay Binuya. Mega kill para dun sa Arlot. Grabe naman si Binuya. 4-0-1 on our 7-minute mark. Galit na si Binuya. Inspired, galit. Tawagin nyo na lahat kung ano yung gusto nyong tawagin kay Binuya. Masyado nang nanggigigil si Sanford ngayon, guys. Hindi niya nagustuhan yung naging resulta ng game number 2. Yung mga biglaang final slash niya talaga yung dapat iwasan dito ng Team Vietnam. Pero bottom lane, si Pabico yung gusto nilang kunin. Nagamit yung Raging Sandstorm. Medyo hindi nga lang na-maximize yun ni Ngoktrang, pero okay lang daw as long na nabuhay siya doon. Pero going back, paano ngayon yung gagawin ng Team Vietnam? 1 minute bago mag-spawn yung ating First Lord. Ngoktrang giving vision para sa Team Vietnam. Alam niya kung nasan sila Binuya. Pero sa baba, andun pa rin si Pabico and ni Pumuseno. 5 nga lang yung Team Vietnam dun sa taas. So kung sakali, right timing to for Team PH na basagin yung bottom lane tower dito ng Team Vietnam. And different scenario, guys. Kung kanina nahirapan si Viana, ngayon hindi na napipitas yung carry for game number 3 natin. Basag yung torre sa taas. May kapalit naman na torre sa baba. So equal trade lang naman yung nangyari doon. Pero hinihintay pa rin kasi natin yung turtle, ay yung lord rather, first lord ng game 3 natin. Feather Airstrike. Kakancel nga lang agad dahil nandito si Ngoktrang together with Tudu. And 10 seconds bago mag-spawn yung ating first lord. Medyo malayo yung Team Vietnam Pwedeng i-rush to ng Team PH kung sakali. Kailangan na ata nilang pumuwesto na agad dito. May heavy spin naman si Tudo kung sakali. Binuya yung mauuna. May Black Dragon form. RWM ginamit na rin. Final slash. Si Tudo nga lang yung makakasecure ng Lord. Pero Tanlam, 3v1. Hindi natatagal yung Dragon. Mag-out ngayon yung Team Vietnam dahil nakuha na nila yung gusto nila. Pero kailangan pa rin kumuha ng Team PH ng trade. Guiding win. Final slash na naman kay Binuya and De La Cruz and Viana. 3 or rather 4 yung bagsak sa side ng Team Vietnam. Nakuha man nila yung Lord. Pero ano yung kapalit?
Apat yung bagsak sa kanila and si Ngoktrang na lang yung natitirang buhay. Ni Pumuseno yung sasagot dun sa Lord sa taas. Habang sa baba naman didepensa si Pabico. Sumabog na rin yung Holy Shield. So this will be a disadvantage Lord para sa Team Vietnam. Binuhos kasi ng Team Vietnam lahat para lang makuha yung Lord. Pero ang naging kapalit, yun nga, naka-free hit si Viana. Nakapag-final slash si Binuya. Walang pumapatay dun kay De La Cruz, kaya freely lagi yung kanyang guiding wind dun. Now, it's Team PH holding the driving seats mga tropa. Wala pa rin kayang pumatay kay Nepomuceno. Walang makaabot kay Viana. Basag na yung Torre dun sa baba. May Holy Shield pa naman if ever. Pero 6k or almost 7k gold lead and gumaganti na ng TP si Nepomuceno. May Circling Eagle. Si Tudu yung gusto nilang kunin. Hindi nga lang kukonekta yung final slash pero nagamit naman yung heavy spin dito ni Tudu. Yan nyo, gumanti tuloy ng TP si gumanti tuloy ng TP si Nepomuceno. Tinipihan ng tinipihan kanina eh. Gumanti tuloy ng TP. Ngayon walang gante yung Team Vietnam. Wala silang bawi sa ginagawang aggression ngayon ng Team PH. Tinatanggap na lang nila yung mga pagkabasag ng Torre nila. Wala silang makuha trade. Hindi sila makalabas ng mapa. So paano sila ko-contest mamayang second Lord natin? Masakit man sabihin pero nakikita natin talagang binabastos yung Team Vietnam. May final slash na hindi nga lang kukonekta pero medyo natakot doon si Ngoktrang. Napa-quick sun guard nga lang. Sutudo yung haharap. Lamang ng 3 levels dito si Nepomuceno. And kailangan atang magamit ni Tudu yung heavy spin niya. Kailangan mabait ng Team PH yun. Tumama yung Feather Airstrike. And Binuya. Unstoppable na yung Arlot. Malefic gun for Viana. Habang si Viet An babasag na lang sa taas. Dahil hindi nila kaya ng 5v5 yung Team PH, guys. Blazing Duet dito. May Winter Crown. Pero after ng Winter Crown, ano yung kasunod? Meron Raging Sandstorm! Naku nga lang, kontrolado dito si Viana. Mabibigyan yung carry. Teddy is down, mga sir. Binuya, ginagawa lahat ng kanyang makakaya. Mabubuhay pa ba yung Claude? No, it's not. A Fraser Rat gagamitin. And Pabico will get that kill. Ngoktrang patay din naman. Dalawa yung bagsak sa Team Vietnam. And gawin mo ng 3 dahil monster kill na si Binuya. 605 for this Arlot. Binuya is doing it, mga sir. Arlot ni Sanford na naka-flicker, naka-inspired. Sabihin mo na lahat pero wala, grabe talaga si Binuya ngayon. Nagwawala na si Binuya and this will be a free lord sa kamay ng Team PH. Wala man si Viana pero successful pa rin yung objective taking dito ng Team PH. Mortality kay Ngoktrang pero hindi ko alam kung magmamatter pa yan ngayong senaryo na sobrang sobrang dominating ni Binuya ngayon eh, in the zone yung Sanford. Si Sanford. And damage dealt. Surprisingly, nilamangan pa ni Binuya sa damage yung dalawang gold laner. Hindi ko lang alam kung makakaganti pa ba ng TP si Tudu dito o yung Akai. Kasi kanina pinalamon tayo ng pinalamon ng TP ni Tudu nung nanalo ng game 2 eh. Ngayon, Lord is marching onto the middle lane. Onto the bottom lane! Wait lang, merong RWM and Black Dragon form. Kailangan mag-out ni Viana. Meron namang guiding wind dito, si De La Cruz. Masasalba yung buhay ni Teddy. Feather Airstrike, sinasalo ngayon ng Team Vietnam. Si Tudu yung gustong kunin ni Binuya. And Binuya, mga sir, 1v3 dito sa gitna. Mabubuhay pa si Sanford. Actually, that will be a shutdown na makukuha ng Team Vietnam. Kailangan atang mag-out ng Team PH pero Nepomuceno, taunt sabay guiding wind, fade away para kay Carl TZ. Dalawa yung na-control, Feather Airstrike. Patay dito si Ngoktrang. 4v4 yung team fight. Nepomuceno is down. Viana yung makakuha ng kill. Windshot na gamit niya na rin naman. Pabico tinatapangan na lang pero may Blazing Duet dito kay Viet An. Kailangan mag-out ng Team PH.
Pasag yung tarangkahan sa gitna. That will be a 2-2 trade. Shutdown si Binuya. Patay si Nepomuceno. Ganon din naman si Tudu and Ngoktrang. Tumatagal yung teamfight natin. Hindi pa tapos. Vandat, masyado kang ambitious. Sinubukan niya mag-flicker dun kay Papico, pero Papico pinalamo ng Feather Airstrike si Vandat. Alam ni Papico yung mga ganyang galawan. Oops. BMI out. Get on. Nakita niya si Sanford na nag-dive in kagad sa kanya kanina. Hindi pa tapos ang aggression dito ng Team PH. Pumopronta na si De La Cruz. Ang dami nang naisasalba ni De La Cruz dito sa game na to. Especially yung nangyari kanina na akala ko mapipick up si Viana pero may guiding wind kasi doon si De La Cruz. Buti na lang talaga nandyan si Daddy JP for our Team PH, guys. 30 seconds bago mag-spawn yung ating next Lord. Paano dito yung depensa ng Team Vietnam? Gold wise, medyo scattered naman yung gold lead dito ng Team PH, pero ang bayad na bayad kasi dito yung team fight capability ng Team PH ngayon. Hindi makalabas ng mapa yung Vietnam. Talagang umaasa sila na madidepensahan sila ni Vandat gamit yung ip niya. For Team PH, kailangan pa rin nila mag-ingat, guys. Hindi biro na ganito yung nangyayari na nahihirapang bumasag yung Team PH. Sisimulan ni Viana yung Lord. Raging Sandstorm na gamit dito ng Ngoktrang. Binuya naka-ready lang din naman sa gilid kung sakali may final slash na gagamitin kay Tudu. Tudu hindi pa rin ginagamit yung kanyang heavy spin pero may Black Dragon form na naman. Circling Eagle. Tinamaan dito si Tan An. And Tan Lam! Nandito sa loob ng chessboard. Patay nga lang si De La Cruz. Immortality was pop sa likod! Afraid sa rat kay Nepomuceno. Bagsak si Viet An. 4v5 ngayon yung laban. Bagsak din dito si Tan Lam. Viana yung makakakuha ng kill. And unti-unti nang iniisa-isa ng Team PH yung Team Vietnam. Hindi na kailangan pa ng Lord. Pwede nang tapusin another Circling Eagle. Hindi na pa uuwiin pa. Focus na sa tower mga tropa. And game number 3. With that explosive last team fight, Team P